Okay, so kwentuhan session ulit tayo, 10, 18, 23. So for today, tatlong charts lang yung pagkakwentuhan natin. Yung dalawa may position tayo, tapos yung isa, si Vano yung nag-trade doon. So, pero si Vano kasi hindi ko pa siya nakakausap dahil may sakit siya today. So, pero i-discuss natin yung chart na tinrade niya. Pero before we start, no, big shoutout lang kala Boss Jeff and sa FinTweet PH sa Discord, no. So sobrang lulupit mag-trade ng mga tao doon. So nakikinig pala sila sa ating munting channel. Anyway, parang kami ni Ivanok, sobrang magkaiba kami mag-trade. So kahit parehas yung chart, magkaiba yung entry namin and magkaiba yung sell namin. Kasi si Vanowi mas ano siya, no, medyo mas aggressive siya sa akin. So if ako ang magte-trade nitong Monday, ang feeling ko ang pasok ko dito is MA first green sa near MA 50. So, but knowing her, feeling ko papasok siya dito sa close or sasalo siya near MA 50 dito sa long red na to. Anyway, so for Monday, may kita natin na meron siyang down channel. Tapos, nung binrake niya yung channel na yun, nagkaroon ng retest. So, yung previous resistance naging support. Tapos, may MA 50 doon and MA 20. So, meron mga confluence and nag-hold siya. So after nun, nauntog si Monde sa MA 200. So yun na nga. So dito magkakatalo to. Pero ito hindi ko to na-trade na. Pero kung ako, siguro first green. Pero si Vano, feeling ko dito siya sa red sumalo, tapos tight cut. Tapos ito pa, magagamit nyo dito yung kwentuhan natin kahapon sa dito. Kasi if makita nyo yung closing ni Monde, ang daming gusto magbenta, ang daming ask. So dito nyo magagamit yung pagka 245 to 250 yung projected close. So kung gusto niyo talaga magbenta, so ang projected close ito kanina is 8.80. So pag nakita niyo na yun yung projected close, so dapat i-post niyo yung sell niyo 8.79 or lower pa para sure kayo na sa closing price na 8.80 kayo yung unang may hit. So mabibenta niyo yung position niyo. So, if may kita nyo kanina, nung nag-close sa 8.80, sobrang daming sell, diba? Parang 3 million yata. So, hindi na kayo makakabenta nun. Chamba na lang kung ma-hit kayo. So, yun. So, kailangan nyo practicein yung pagsisell and paglalagay ng order sa pre-close and pre-open. Para sa run-off, may hit na kayo kaagad. Hindi na kayo masasama sa pila. So, that's it for Monday. And at the same time, guys, no, kaya nag-focus tayo dun sa mga projected open, projected close kasi sobrang nipis ng market ngayon, guys. Sobrang hirap magbenta. Actually, sobrang daming magandang chart ngayon pero hindi natin sinasama sa kwentuhan session dahil medyo illiquid. Sobrang hirap mag-sell. Anyway, so that's it for Monday. Ang sunod natin is si dito. So sorry, maingay yung anak ko. Ang next natin is si dito. If maalala nyo, guys, no, na-hit yung trail stop natin dito kahapon, nag-TP tayo. Tapos at the same time, sinabi natin, kailangan natin ito bantayan kasi lahat ng tao nandito, yung magandang volume naman niya. Tapos lahat ng traders nandito talaga, yung pera nandito. So kailangan natin siya bantayan. If magbibigay siya ng entry or magbibigay siya ng pattern. Tapos at the same time, ang inaabangan natin dito is 2 days or 3 days na pullback. Tapos ang gusto natin makita dito sana is if mag-hold yung 3.50 area. Pero kanina, diba, nagkaroon na ng sell-off kanina. So kanina pumasok ulit tayo. Nung nag-below 3.60 siya, yun, medyo pumasok tayo. Actually, yung nabili natin kanina is green na ngayon. Pero i-hold lang natin yun kasi kahit green siya, hindi pa siya enough para mag-take profit. So yung cut loss natin is cut loss pa rin. Hindi natin siya iaangat sa break-even point. So ito, very interesting to si dito sa coming days. So tingnan natin, no? So sana mag-hold yung 3.50 level. Tapos ito pwede tayo magkaroon ng squeeze dito or pwede magkaroon ng flag or kung ano man. So as long as mag-hold yung 3.50, possible pa rin yung conso for a possible bullish move later on. Tapos at the same time, so kaya natin binabantayan din to si dito talaga dahil meron tayong trust issues kay dito. So if may maalala nyo kahapon, biglang nag-gap down. Tapos nagkaroon ng buhusan sa closing. Tapos at the same time, guys, so kaya rin natin ito binabantayan kasi grabe to. 52-week low to 52-week high siya ng sobrang bilis. So umangat to ng ilang linggo lang ng almost 100%. Kaya syempre normal na may magte-take profits, normal na may busa na mangyayari. Kaya kailangan medyo extra tutok tayo dito, lalo na if may position kayo na medyo malaki. Anyway,
So that's it for dito. So bumili tayo, tapos ang cut natin, sinet natin is below 3.50 para iwas shake. So let's see kung ano mangyayari dito sa position natin sa coming days. Otherwise, ganun pa rin. If hindi niya ma-hit yung cut loss natin, naka-hold lang tayo, and ano lang, diba, node lang. Kasi ano tayo, yung mga triggers natin nakaset na bago mag-open yung market. So binabantayan na lang natin yon, and i-execute natin if tamaan. So pag open yung market, hindi na kasi ako masyado nag-chart. So hinihintay ko lang yung mga triggers, kung may hit yung trail stop, yung cut loss, or yung TP, mga ganun. Anyway, that's it for dito. Yung sunod natin is si green. Ito si green, papapansin nyo kanina, nag-green siya, pero at the same time, nagkaroon ng sell-off. Pero ito, hindi na-hit yung trail stop natin dito. So, yung possible na scenario natin dito, na pumunta siya sa 1 peso, is still valid pa rin. So, ang gusto natin is mag-support itong level na to. Gusto natin mag-support yan for a possible piso later on. So, libre naman mangarap, di ba? So ito, hinihintay ko lang kung na ma-hit yung trail stop na, parang kay dito rin, or hinihintay lang natin ma-hit yung trail stop natin, kasi dito naman, gain na tayo, hindi na cut loss, na trail stop na, kasi gain na, inangat lang natin. So, hinihintay lang natin ma-hit yun. Pag na-hit yun, edi out, kukunin na natin yung gain natin kahit medyo lumiit. Pero at the same time, ganun pa rin, parang kay dito pa rin, babantayan pa rin natin yung chart. So, baka magkaroon ng kasi bullish naman siya, it's above 10, 20, 50 MA, so baka magbigay ng entry, baka magkaroon ng pattern or ng squeeze or kung ano man. So kahit nag-TP na kayo, ganun pa rin, no? Kailangan nyo bantayan yung stock dahil baka magbigay ng opportunity. And at the same time, sobrang liit lang ng PSEI, guys, so dapat i-A to Z ninyo, lalo na kung may long term kayo, dahil yung mga ganitong times talaga, naniniwala ako na maraming opportunity kahit medyo illiquid yung market natin, kasi ang daming mura na. So if meron kayong mga watchlist or meron kayong gusto ilong, so kailangan binabantayan nyo na yon para pagka dumating yung trigger nyo, ready kayo to execute. Anyway, so that's our kwentuhan session for today, guys. So kita-kita ulit bukas. Bye!